sa mga susunod na mga henerasyon. Ang aking mga sulatin kay kanila pang mapapansin. Ito kaya magbibigay pa ng kahulugan o itatapon na lamang. Ang aking mga ideya ay mahalaga pa nga ba paglipas ng panahon? Itong aking istorya ay patungkol sa isang batang babae na nabuhay sa susunod na 100 taon. Ang pangalan niya ay Camila. Siya ay nabubuhay sa isang panahon kung saan ang mga tao ay hindi na kasing konserbatibo katulad sa aking panahon. Iba na ang kanilang pamumuhay at kinagisnan. Sa kanyang kabataan, naranasan niya ang buhay ng isang tipikal na bata. Nag-aaral siya, nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan, minsan ay man nakakaaway, at masaya sa kung anong mayroon siya. Sabay silang lumaki ni Emilio at naging matalik na magkaibigan silang dalawa. Alagang-alaga rin siya ng kanyang ina sapagkat nag-iisang anak lamang siya. Hindi nito pinapayagan ang kahit isang lamok na dumapo sa marikit na kutis ng kanyang anak. Tinuturuan niya ang kanyang mamuting anghel na mahalin ang sarili, ang wika, ang bayan, ang pagiging Pilipino, ang itsura niya, ang kinalakihan niya, ang pamilya, kaibigan, at ang Diyos. Magkaibigan sina Camila at Emilio. Para kay Emilio, mas maganda ang mga banyagang tugtugin, tao, at pananalita. Pilit niyang sinasabi kay Camila na mas maganda ang mga katangian ng mga banyaga kaysa sa ating mga Pilipino. Ang kulay ng kanilang buhok, pagkaputi ng kanilang balat, ang ganda ng kanilang salita, ilong, at iba pang katangian na wala ang mga Pilipino. Ngunit kontento na si Camila sa kung ano ang mayroon siya. Naniniwala siya na ang kanyang itsura at mga katangian ay regalo sa kanya ng Panginoon, kaya't mahal niya ang sarili niya at kontento na siya dito. Habang lumalaki si Camila, ay namumulat siya sa mga tao sa kanyang paligid. Sa kanyang pag-aaral ay nakakakilala siya ng iba't ibang klase ng tao. Dumating rin ang panahon na kung saay nakikita na rin niya ang kagandahang pisikal ng isang lalaki. Natututo na siyang magkagusto. Hanggang sa nagkagusto siya sa isa sa mga banyagang lalaki na pinapanta siya sa kanilang paaralan. Dahil dito ay nagbago ang kanyang pananaw at naisip na tila tama nga ang kanyang kaibigan na mas maganda ang katangian ng banyaga at sana hindi na lang siya naging Pilipino. Ang pangalan niya ay Eduardo. Siya ay gwapo, matangkad, matipuno at mahilig sa babae. Nakuha ng kanyang atensyon si Camila, isang inosenteng dalagang Pilipina na may mahaba at itim na buhok, magandang muka, kayumangging kulay at mahabang mga hita, na mga hilig ni Eduardo. Agad siyang gumawa ng hakbang upang mapalapit kay Camila at makuha ito. Ang walang kamalay-malay na si Camila ay unti-unti namang nahuhulog ang loob sa binatilyo. Masyadong mabilis ang pangyayari at umaayon ito sa gusto ni Eduardo. Habang tumatagal ay mas lalong nabubulag sa pag-ibig ang dalagita. Siya ay masyadong natutuwa sa kanyang nararamdaman, tila wala nang hihigit pa sa kanilang pagmamahalan at wala nang sinunod kundi ang sinasabi ng kanyang puso. Wala sa kanyang isip na pinagsasamantalahan lamang siya ng kanyang minamahal. Hanggang sa tuluyan na itong sinuko ang kanyang pagkababae at nakuha na ng binatilyo ang kanyang pagkatao. Walang alam si Camila sa pwedeng kahantugan ng pangyayari sa kanila ng kanyang nobyo. Dumating na lamang ang araw na nakaramdam siya ng gulat, takot at hindi niya alam ang gagawin ng malamang siya ay nagdadalang tao. Agad niyang gustong makausap ang binatilyo upang sabihin ang pangyayari. Ngunit nang malaman ito ni Eduardo, ay nagalit pa at sinabi aksidente lang ito. Hindi niya kayang tanggapin ang bata dahil hindi pa siya handa na maging isang ama. Iniwan siya nito at hindi na muling bumalik. Hindi maisip ni Camila kung saan patatakbo upang humingi ng tulong. Nahihiya siya sa kanyang ina at sa matalik niyang kaibigan.
Naisip niya na tanging ang Panginoon na lamang ang matatakbuhan at masasandalan niya, kaya't nagpunta siya sa simbahan. Ngunit imbis na pagkalinga at pagtanggap ang iginawad ng praile, ay mas sinatulan pa siya nito at tinawag na maruming babae. Hindi na siya karapat-dapat pa sa kaharian ng Diyos at wala ng kapatawaran ang ginawa niya. Kung magbibigay siya ng donasyon upang makabili ng sasakyan ang praile para makarating ng mabilis sa mga organisasyon ng simbahan, ay tutulungan daw siya nito sa pagdadasal. Mas naramdaman ni Camila ang pag-iisa, kaya't nagpasya na lamang na sabihin ito sa kanyang ina at kaibigan. Tinanggap naman nito ang kanyang kalagayan at inintindi na lamang siya. Wala siyang narinig na kahit anong masakit mula sa kanila. Naisip niyang kailangan niyang kayanin ang mga nangyayari, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang pamilya, kaibigan at magiging anak. Tatlo ang pwedeng kahantungan ng mga pangyayari sa buhay ni Camila. Ang una ay maging maayos at masagana ang buhay niya kasama ang kanyang anak at ang ama nito. Naisip ni Eduardo na hindi niya kayang talikuran ng anak at naging mahalaga rin sa buhay niya si Camila. Namuhay sila ng magkasama at naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Ang pangalawa ay naisip ni Camila na hindi niya kailangan ng presensya ni Eduardo upang maparamdam sa anak ang pagmamahal at maipakita dito ang ganda ng buhay. Kaya niyang palakihin ng mag-isa ang kanyang anak sa tulong ng Diyos, ng kanyang ina at ng kanyang kaibigan. Ang pangatlo ay makikilala ni Camila ang isang Pilipinong lalaki na nagmamahal sa kanya ng tunay. Mamahalin niya ng buong puso at tatanggapin siya na kung sino siya, pati ang kanyang anak. Makikita pa rin ni Camila ang ganda ng buhay sa kabila ng lahat dahil sa kanyang bagong mamahalin, si Angelito. I'm singing it. I got a umbrella. I got a logo. Dapat ito may sound effect na G. Ayan. Wala lang.